Everyone, good morning. So, ang topic natin for today is all about meron ka bang quiet time kay God? So, this is part of New Covenant experience. Noong unang panahon kasi, hindi lahat ng tao pinapanahanan ng Holy Spirit. So, pili lang yung merong gumagalaw na Holy Spirit sa pagkatao nila, like si Samson. Noong time ni Samson, merong Holy Spirit sa kanya pero limited lang. Merong power ng Holy Spirit sa kanya pero mawawala din. Ganun. Kapag siya ay nagre-rebelde o nagkakasala, nawawala. But under the new covenant, the Holy Spirit is given to all believers of God. And guaranteed yun, permanently and powerfully. This began at Pentecost when the Spirit came upon the disciples a new transformative way. Every believers po seek the Spirit as a guarantee of salvation. So lahat na nananampalataya sa ating Panginoon, nagsuko ng buhay sa Kanya at nanampalataya sa Kanya dun sa ginawa niya sa krus, sila po ay tumatanggap ng Espiritu Santo. At yung conversion, every believers seek the Spirit as the guarantee of salvation. So, Santong Espiritu ang tumutulong sa atin upang maunawaan natin yung salita ng Diyos at upang tayo ay mamunga, magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Unlike the Old Testament, personal, yung ngayon personal continuous Dati kasi sa Old Testament, napakahirap sumunod sa Diyos. Lagi sila nagre-rebelde at umaasa sila sa sarili na ng kakayanan. Umaasa sila na sa pamamagitan ng kautusan hanggang sa time ni Jesus Christ, diba? Umaasa sila sa kautusan as if kaya nilang sundin yung kautusan ng Diyos. So sabi ng Diyos sa bayang Israel, I will make the new covenant with you. So, napaka-blessed na sa New Testament na ito yung Espiritu Santo ang nagpapalakas para masunod natin yung mga kautusan ng Diyos. And sabi sa Acts chapter 1 verse 8, all of them, but you will receive power, then the Holy Spirit comes on you. Kausap ng ating Panginoon ay mga disciples at sinasabi niya magstay lang muna kayo sa Jerusalem. And sabi niya, you will receive power with the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, sila yung naging saksi ng Jerusalem hanggang sa kadulong-duluhang bahagi ng lupa. At ito ay naganap na. Sa Acts chapter 2 verse 4 sabi, all of them will filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, and the Spirit enabled them. Napuspos sila ng Santong Espiritu, may outpouring sa mga mananampalataya sa Acts chapter 2. At nagsimula sila magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Why sila nakakapagsalita ng iba't ibang wika? Para po ma-share nila yung ebanghelyo sa iba't ibang tao, iba't ibang lengguwahe. And yun yung ibig sabihin ng Acts 1:8. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the earth. Naging saksi talaga sila na nakapagsalita sila ng iba't ibang wika upang maraming tao makilala sa Panginoon. So, first teaching natin is the Holy Spirit permanent dwelling is the distinct blessings of a new covenant. Yung panhanahan ng Santong Espiritu sa atin, ito ay permanent. Ito ay hindi katulad sa Old Covenant. Ibig sabihin, tayo ay may selyo na ng Santong Espiritu na tayo ay pagmamayari ng Diyos at kailanman hindi tayo mawawalay sa Diyos. Kailanman, hindi tayo maalis sa pag-ibig ng Diyos
walang mahihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Meron na tayong seal ng pagmamayari. That's why dito sa Ephesians chapter 1, 13 and 14 at sa marami pang talata sa Bible, in Him you also heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him. Nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, naniwala sa Ebanghelyo na ipinapangaral sa atin, sabi dun, we're sealed with the promise of the Holy Spirit. Tayo ay sinalyohan na. Sa Tagalog is tinatakan at pinangako ng Espiritu Santo. So, alam mo yun, pag tinatakan mo yung isang bagay, ibig sabihin sealed na yun sa'yo na yun. Ibig sabihin property mo na yun. So, ganyan yung ginawa sa atin ng Diyos. Sinalihan tayo, tinatakan tayo ng banal na spirito bilang tanda na tayo ay pagmamayari na ng Diyos. And the Holy Spirit, second, is the Holy Spirit teaches and empowers every believers in order to bear the fruit of the Spirit. Yun yung second teaching natin. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 to 25, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, self-control. Again, there's no law that belongs to Jesus Christ. Have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, na pag tayo ay nanahan ng Santong Espiritu, magkakaroon tayo ng bunga ng Espiritu. Yan ang dahilan kung bakit mga tao nagsasabi, they are Christians, pero halata na walang ebidensya ng banal na Espiritu sa pagkatao nila. Kailangan kasi na makita sa atin na totoong Kristiyano tayo. May Espiritu Santo tayo sa buhay natin at namumunga yun. Namumunga yun ng pagbabago. Kung dati tayong hindi mapagmahal, ngayon mapagmahal na. Kung dating hindi tayo masayan, ngayon puno-puno ng kaligayahan. Kahit may problema. Kung dati gulong-gulo yung isip natin, marami tayong iniisip, kinakabalisahan, pero puro anxiety, puro pag-aalala sa buhay, pero ngayon, now we have peace, at merong kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, gentleness, at pagpipigil sa sarili. If we cannot control ourselves, wala tayong self-control, at lagi tayong mainit ang ulo, lagi tayong nakasigaw, nakasimangot, this is the time that you have to ask yourself na baka wala kang Holy Spirit or wala kang Holy Spirit at hindi ka dumidepende sa Kanya. In order to bear the fruit of the Holy Spirit, and nanahan sa atin, mamumunga yan ng bunga ng Santong Espiritu. At yung bunga ng Santong Espiritu ay naka-enumerate. Ibig sabihin, dahil sa binabago ng Panginoong Hesukristo ng Diyos, yung mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Santong Espiritu, nangangahulugan na lahat ng kumikilala sa ating Panginoon ay magiging pagbabago sa mundo. Una, sila yung babaguhin. Pangalawa, sila yung magbabago. Diba? Paano natin nakakasiguro na magkakaroon tayo ng katagumpayan yung kaharian ng Diyos dito sa lupa? Sigurado yung pagbabago ng iyong buhay because of the Holy Spirit. And God gave you the Holy Spirit. Sinalyuhan ka na niya, tinatakan ka na niya. So, pag may-ari ka na niya, ibig sabihin, babaguhin ka talaga niya. Through and through. And how do we know that God's will change us completely? How do we know? Until we become yung Santong Espiritu na nilagay sa atin ay upang siguraduhin na yun na yung sinimulan niyang mabuti sa buhay mo ay malulubos. Ang Santong Espiritu ang selyo, ang guarantee na ikaw ay mababago. At dahil doon, yung church, yung body of Christ na patuloy na lumalago, guaranteed din na magkakaroon ng pagbabago dito sa mundo. Habang dumadayo yung mga Christian na binabago ng Diyos, habang lumalaganap yung church, yung ebanghelyo ng Panginoon, habang lumalawak yung kaharian ng Diyos,
magdudulot din yan ng pagbabago sa buhay mo. Hope you learn something. Thank you and God bless.